Matthew, ang atong team subong. Text. Matthew 11:28 to 30. Anong ambal nila? Palapit kayo with me. Palapit ka mo sa akon, tanan ka mo nga ginabuglayan, kag ginabugatan. Kag papahuwayon ko ka mo. Magsunod ka mo, kag magpatundo sa akon, kay mabuot ako, kag mapailumuson. Makapahuway ka mo, kay ang akon mga sugo mahapos, nga tumanon, kag mamag-anlang ang akon ginapahimo. Okay? I hope you have memorized that. Para every time na daw ginbagyag natin kakapoy, ginbagyag na natin nawain hindi mahimo, let us remember this text. Kay may ara invitation. Ang ampalagira, pagpalapit ka mo sa akon. Saan ko man na magpapalapit sa akon? Sa akon, ang magsisa. Saan ko man na magpapalapit sa iya? That's why it was emphasized ni Pastor kanina nga ang atong worship. No? Ginsolve niya kayo akong ila sa aton ang nag-worship. Kung isa man kautoran, no? It's a fact now. Nahambal ang worship daw. Amo na lang na, why lang din mo-worship ka? Na supposed to be, ma-worship ka anay para may mahimo ka subong. But amo na ang ikalipatan. Sa muna, sa mga, sa among generation, kita na mga generation nato, hindi kita maglaka, hindi magbuhat sa balay kung hindi maka-worship, di ba? No? Ang mga parents ko sa una, alas 4 po sa agahon mo worship na. Bukawa namin ang tanan. Kag hindi ko kadumdum kung may isa kagabi na may worship in my growing up years. Grabe istrikto. Karoon mo grabe ang tatay mo, kag istrikto. But it was not strict. Nahimo na ito na lifestyle. No? Himunta na lifestyle. Kaya naman, aragit ang invitation, magpalapit ka sa iya. Hambal nila, tanan ka mo ng inabutayan. Kaya kiwata na butayan, hindi ka palapit. But I know all of us, gimbagyan natin sa kabutlay subong sa panabuhi. No? So, ang invitation, magpalapit ka sa iya. Another one, an altar today represents a place of prayer, repentance, and transformation. The altar is where heaven meets the earth and where sinners meet the Savior. So, panahon nga kita nagpudlayan, magpalapit o magkatuta sa altar. Diin man ang altar. No? Palapitan, magpalapit ka sa altar para sa pagpangamuyo. Magpalapit ka sa altar para mag-repent, para mag-lunsol, no? Kag para sa transformation. Ang balpadira, ang altar amo ang lugar na ang heaven o ang earth nag-abot. Diba? No? Ikaw na magkasasala, that's the time na you will meet Jesus. You will meet the Heavenly Father. Okay, the invitation is, come as you are. Ang badira, not by appearance of perfection. God does not ask us to fix ourselves before coming to Him. So, kung ara ta sa kabudlay, kung ara ta sa kakapoy, hindi kapoy physically, but sometimes ginakapoy ta spiritually. Ano nga ang tungis ako na hindi na ako magsimba, hindi na ako tumakabto, daw nagkapoy sini, no? So, ang badira, come as you are. Hindi ka magpula nga di ano yung sumangkatuon niya na kung maayo ang pamatyag ko. Unya na kung maayo na ang pamatyag ko sa isa kautod to. Kaya nakapoy na muna mantaw sa iya. Kaya nakapoy na ko sa mga kutso-kutso. Ang invitation is, come as you are. Hindi nakakinanglan magtunahon na sa inyong kaugalingon. Come as you are. Because it is not by appearance of perfection that we can come to the altar. Dumduman natin ang prodigal son. Ang badira sa Luke 15:11-32 ang istorya. He came dirty, broken, ashamed, yet the father embraced him. Diba no? Pamilya kayo natin ang istorya, ang anak na makusiko
sa higko, halin sa iyang kabudlay sa pagkabuhi. Pero anong hindi mo kasamahan? The Father embraced him. Same thing with us. Bisan ano ka makasasala, bisan ano kadamo sa atong responsibilidad kaway atong mahimo. Kung magpalit ka sa Ginoo, magkadto ta sa altar where God is there, where Jesus is there, hambal nila, the Father is ready to embrace us or to accept us again. He came dirty, broken, and ashamed, yet the Father embraced him. God welcomes the broken-hearted. Sino sa ato din hambal, I'm broken-hearted, naman, gimbayaan ko sa akong bana, gimbayaan ko sa akong asawa, ang mga kabataan kong budlay na hindi na akong sila malambot. Damo sa mga obra na hindi ko mahimo. You are broken. Bisan anon mo, you cannot fix it. Ang himuon mo lang, come to Jesus. Because He is always willing to accept you and to welcome you. Jesus accepts us as we are. So, hindi na ito ng balon na hindi na ko anay magsimba, kaya kasala ko. Hindi ko anay magsimba, kaya hindi naman inaway sa bana ko gabi. Hindi ko anay magsimba, kaya amunin problema ko sa mga kabataan. Anong hambal? Anong invitation? Come to Jesus as we are. Bisan ano pang sala na imuta, bisan anong pagkadautan, bisan atong pagkatao, when we come to Jesus, He will always accept us without reservation. Maybe you think you must be happy, you must be responsible in life, or clean spiritually before coming to Jesus. The answer is, Jesus will take you as you are. Ang kinandumduman ng mga tuturan, bisan ano ka problema naton, bisan ano ka damos ang salatan na nahimo, because nobody naway ang kasala. No? Kita tanan makasasala. Or else kung matarang na tatanan, we are all righteous, we don't need Jesus. We need Jesus because we are sinful and we are sinners. Psalms 34:18, hambal nila, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. Are you crushed in spirit today? It's good you are here. Are you crushed in spirit